Ang liquid holding time to remove slugs of liquid from the flowing stream in order to protect yung downstream vapor handling equipment at saka yung para rin yung kung sakaling magkaroon ng stoppage o overload, meron pang siyang capacity, enough capacity para it will continue operating at ma-separate din yung gas particles from the liquid phase. Ngayon, paano natin ini-estimate yung capacity noon? Ang formula nung para sa liquid capacity ay ito, no? 1440 VL divided by T. Ano yung BL? Yun yung liquid settling volume in barrels. Barrels yun, ano? Barrels yun. Let me just correct it. Barrel to. And then, yung retention time natin is in minutes. So, bawat separator, kung meron tayong mga separator, kung gusto natin mag-separate ng oil and gas, merong value yung retention time na dapat. Depende pa kung high pressure, oil and gas, tsaka water yung isineseparate at tsaka meron tayong low pressure, oil, gas, water yung sinihiwalay. At depende rin ito kung ano yung temperature natin. Obviously, kung mataas yung o mababa yung temperature natin, yung retention time natin medyo mas matagal-tagal. Pero kung mataas yung temperature, yung retention time natin is sandali lang, 5 to 10 minutes lang. So, ito yung gagamitin natin kung hinahanap natin yung liquid capacity, yung liquid, yung retention time. Ngayon, para ma-solve natin yung liquid capacity, kailangan natin yung liquid settling volume. Saan manggagaling yun? Bawat size ng separator in terms of diameter tsaka yung height. Pag sinabing height, yun yung ito, di ba meron tayong sinasabi na yung height niya is yung pinaka-big H yon, yung pinaka-height. Yung H doon na maliit, yun yung mula doon sa vortex nung outlet at saka doon sa pinaka-ano natin ng interface, yun yung H. So, ang gagawin natin, hahanapin natin doon sa table kapag meron tayong mga high pressure na separator. Pag sinabing high pressure, ano to, ang working pressure is mga 2,000 PSI. So, kapag ang diameter natin is, let's say, 16 inch at yung height natin is 5 feet. And kung ang separator natin is oil gas separator, kukunin natin yung table is 0.27. So, yun ang gagamitin nating value in barrels. Ngayon, kung meron tayong oil, gas, water na separator, kung ganun ang diameter tsaka yung height, kukunin natin dito from the table ng settling volume is 0.44. Ngayon, since meron na tayong retention time at saka yung liquid settling volume in barrels, makukuha na natin yung liquid capacity ng separator natin. Paano kung ang pressure iba? Halimbawa, standard lang siya, hindi siya low pressure.
So, gano'n din, meron din tayong mga table for standard vertical high pressure separator at makukuha natin yung um, liquid or VL kung alam natin yung diameter tsaka yung height. So, kukunin natin dito. Ngayon, halimbawa naman yung ating separator is vertical at saka low pressure na separator. Pag sinabing low pressure, ito yung mga 125 PSI lang. So, ang BL natin, ang liquid settling volume natin is kukunin natin dito din sa table na to. Ngayon, kung meron namang standard volume, settling volume of standard vertical low pressure separator, kukunin din natin. So, kung meron tayo namang horizontal na separator, ito naman ang gagamitin natin ng table for the ito standard horizontal high pressure separator. So up to 2000 PSI meron tayong so ang parameter naman dito is yung D at saka L. Kasi yung sa drawing natin, yun yung merong D and L, ano? Ayan. Ayan yung H natin. Ayan yung D. Yun yung AT. Tsaka yung A. So, yan yung tinutukoy natin diyan. O kaya ito yung H natin. Ano? So, going back dun sa ating capacity, uh, meron tayong mga table lahat, no? So, standard horizontal, standard low pressure na 125 PSI. Meron din tayong mga continuation lang nung low pressure. Kung ang separator naman natin yung spherical, meron din tayong liquid volume na table para liquid setting volume. Hanapin lang natin yung para sa spherical. And then, kung high pressure, pwedeng hanapin din natin yung liquid volume, liquid uh, settling volume o volume settling liquid in terms of barrels. Okay, so yun yung tungkol sa liquid capacity. So sa gas capacity, ano naman yung kailangan natin sa gas capacity? Can you tell me kung ano ang kailangan natin dun sa gas capacity para ma-compute natin yung capacity? Ano ang kailangan natin? Nakikita nyo naman yung screen, di ba? Okay. Kala ko hindi. So, ano ang kailangan natin? What is that mga value? Kailangan natin ng K. Yung K value, ano pa? Specific weight ng gas in pounds per cubic feet. Ano pa? Specific weight ng liquid. At syempre, yung gas flow rate. At saka yung superficial gas mass velocity. Tsaka yung
cross-sectional area. Pero yung K, pag kailangan natin ng K na value, which is an empirical constant, meron tayong table for a separator. Let's say kung vertical separator, ito ang K value natin. Ang horizontal separator at saka ito yung ibang klase. So, since we'll be using yung vertical and separator, ito yung gagamitin natin doon sa equation na yon para makuha natin yung U. Yung U kasi is the superficial gas velocity based on the cross-sectional area. And then, itong sigma L tsaka sigma G, ito yung mga specific weight of gas tsaka specific weight of liquid. So, kukunin natin yun. And then, makukuha na natin raised to the 0.5 o kaya yung G is equal to 3,600 U times sigma G. So, pag alam natin yun, makukuha natin yung capacity. So, malinaw na ba yun na kung paano kinocompute yung capacity ng separator? Halimbawa, binigyan tayo ng H. So, ano yung H? At saka, alam naman natin yung area, di ba? Yung cross-sectional area. So, makukompute natin, di ba? If we are dealing with vertical separator o kaya horizontal separator. Makukuha, hindi. Okay, makukuha daw. So, ayan yung tungkol sa separator natin, ano? Ano-ano pa ang kailangan nating malaman tungkol sa separator if we are, kung gusto natin ng yun ang gawin natin na i-control natin yung pressure doon sa separator. Kasi para babaguhin lang natin yung mga pressure doon sa tubing tsaka yung sa choke. So, if i-fix natin yung capacity ng separator para sa ganun, ma-optimize natin yung ating mga tubing. So, ang kailangan pa natin is kailangan nating malaman yung mga pressure doon sa separator. Pero bago natin makuha yon, kailangan natin malaman kung iba ang pagkuha ng pressure doon sa low stage na separation at saka kung meron tayong mga intermediate stages na separation. Di ba sabi natin na posible na meron tayong yung dati natin pinakita na posible na meron tayong 2-stage, 3-stage, or even 4-stage. Ano ang application ng 2-stage, 3-stage, saka 4-stage? Sige nga. Nasa school ba kayo today o anong nakita ko yung iba sa inyo? Tapos may mga cellphone lang. So, you're not attending online classes with your laptop. Kaya hindi nyo nakikita yung pinipresent ko. Anong ginagawa nyo ngayon? Bakit ganun ang ano? So, bale, pumasok lang kayo but not really attending the class, kumbaga. So, nag-on lang kayo sa inyong mga cellphone and then, so, bakit pa tayo
pumapasok ng online ng gano'n na klase kung hindi naman tayo nagpa-participate at saka hindi natin sine-set up yung ating mga laptop para nakikita niyo yung presentation. So, pag hindi kayo handa na papasok kayo sa online, balewala yung online class. Kaya nga tayo nag-online kasi para pag nagfi-face to face, konti na lang yung i-discuss. At least meron ng mga preliminary discussion doon sa online. So, pag face to face, pwede doon tayo magko-compute yung mga ganito na mga principle, mga theoretical basis o kung ano man. Dito dapat natin dinidiscuss sa online because ito yung online na provided ng university para maka-maximize tayo ng face-to-face. Pero kung hindi natin mina-maximize yung pag-online natin, ang mangyayari niyan pag face-to-face, malamang kailangan ulitin ko pa ulit yung na-discuss sa online bago tayo makapag-compute o kung ano man. Nakuha nyo ba yung point ko? Pag may online, we have to be very attentive doon sa online at saka mag-setup ng PC, maghawak ng papel. Paano kayo attend ng online if you are just using yung cellphone? So pag ano kayo ng may calculator o ano, wala kayong means to do it. So sayang lang yung pag-attend nyo ng online. I think we are doing it wrong yung pag-ano ng online, no? So, sige. So, natatrack ko kung ano dito, pero hindi ibig sabihin na yun yung nag-a-attend at nakikinig at saka talagang attentively dun sa klase. Okay. So, balik tayo dun sa stage, 'di ba? Ang sabi ko, kung alam na natin yung gas capacity, yung liquid capacity, ngayon kailangan natin alamin yung pressure. So, yung pressure na yon depende kung saan na stage yung ating kinukuhang pressure. So, meron namang pagkuha ng ating pressure at low stage na separation based on equal na pressure ratio. Galing ito kay Campbell. So, yung equation natin na ginagamit is itong RP is equal to P1 divided by PS and then raised to the 1 over NST. So, ano-ano ba yon? Yung RP, yun yung ratio natin. Ratio kasi ina-assume doon na equal yung mga pressure between the stages. Tapos yung NST, yun yung number of stages. Kung in this particular case, isa lang. Yung P1, yun yung first stage or high pressure na separator. Yung PS, stock tank pressure. So, yun yung una. Ngayon, kung meron tayong mga intermediate stages na separation, base dito din sa equal pressure ratio, makukuha natin yung initial o pressure sa una na stage 1. Stage 1 ito ha. Is equal to Pi
minus 1 divided by RP. So, na-establish na natin yung RP, which is yung pressure ratio, and then alam natin yung pressure at stage 1. Ibig sabihin yung unang-unang stage, makukuha natin ngayon yung PI, yung initial pressure sa stage 1. So, okay. EI, and then, okay. So, itong mga ito, nilagay ko to dito sa exercises ninyo para pag-solve nung problem, meron kayong pwedeng pagbasihan at pwedeng tingnan kung kailangan nyo ng mga table. So, ayun, ano. Yan. Okay. So, yes. Yes, Gabriel? Iisa lang naman yung link nun, PIT 11 e-references lang. So, parehas na link. Parehas ng link, Gabriel. Yun nga ang sinasabi ko, iisa lang yung link na yun na in-attach ko. Lahat nandun na. Hahanapin nyo lang yung name nun. Exercise 1, exercise 2. Dahil ayaw, yes. Oo, hanapin yan. Oo, drive na lang. Oo. Kasi parehong link lang yun, maski anong nakalagay doon, parehong link. Exercise 1, exercise 2, nasa link din yun ng drive ko. Dahil ayaw ma-upload sa Google Suite ko. Okay. Okay. Sige. So, dun sa, ito na-discuss ko last time, di ba? Ito yung, um, bale, yung tungkol doon sa length tsaka diameter ratio naman na kapag ah, may vertical, meron din tayong ginagamit na ratio doon sa L over D. Tapos, kung may horizontal, yun din ang ginagamit natin na L over D. So, saan naman natin 'to gagamitin yung flash vaporization tsaka differential vaporization ng gas? If we go by ano, ito, ah, nabanggit ko last time na sa bawat separation merong specific kasi na gamit yon kung bakit tayo to two stage at saka three stage at saka four stage. Natatandaan nyo ba yung differences para saan yung two stage, three stage, saka four stage? Sige, Mariel. Good morning po. Bale po ang differences ng two-stage, three-stage, and four-stage separations po ay depende po yan sa properties ng oil po sa bawat stage. Kunyari po sa two-stage separation po natin, ang atin pong ina-narrow down yung oil sa low gravity oil, low gas oil ratio, low flowing pressures. Kapag three-stage separation naman po, ito naman po yung mga intermediate gravity oils, intermediate to high gas oil ratio, intermediate well flowing pressures. Kapag four-stage naman po,
In 4-stage separation, yun na po yung may mga high gravity oils, high gas oil ratio, and high flowing pressure po. Okay, good. Pero according to ano ang pinaka-optimum, ano ang pinakakaraniwang mga ginagamit sa mga surface production equipment, 2-stage o 3-stage? Yes, May. Bale po sir, ang practically optimum po na gamitin ay 2 stages and stock tank po. 2-stage o 3-stage? Ang nabanggit ko yata 3-stage ang pinaka-optimum, di ba? I-check nyo dun sa nabigay ko na PowerPoint. Kung wala doon sa book din na pinagkuhanan ko. Ang 3-stage yung pinaka-optimum. Kaya lang ginagamit yung 4-stage. Yun nga kasi yung 4-stage, pag yung mga high gravity at saka matataas yung mga gas oil ratio at saka mataas yung mga flowing pressure. So, ginagamitan natin ng 4-stage. Okay? Now, for today, so tapos na tayo doon last meeting doon sa separation. For today, ang kukunin naman natin dito is yung dehydration, yung tungkol sa dehydration. So, bakit kinakailangang mag-undergo tayo ng dehydration? So, na-separate na natin yung liquid at saka yung gas. So, bakit kinakailangan natin mag-dehydration? Ano ang purpose kaya ng dehydration? Or kung dun sa mga nagbasa na, bakit tayo nagde-dehydration? Okay. Kaya, yes, may, yes, Mariel ulit. Sir, Si try lang Mariel po. lang nag-aral, Di bale po, nagpasa, parang assumption lang po, dehydration po, from the word itself po, gagawin po natin yung fluid from the separator into much purer state po, na parang yung mga contaminants na maaaring nasa separator natin, itatanggalin po natin para yung fluid po natin ay magkaroon ng mas maganda at pure na phase state po or properties. Okay. So, yung binanggit ni Mariel, isa lang yun sa purpose natin bakit tayo nagde-dehydrate. So, may mga iba pang reasons bakit tayo nagde-dehydrate. Una, yung liquid water at saka yung natural gas, pwede siyang mag-form ng hydrates at saka baka maka-plug ng pipeline saka other equipment. Tapos yung natural gas natin na merong CO2 and H2S is corrosive, no? Corrosive. Kaya corrosive siya pag merong liquid water is present. Tapos yung liquid water, lalo na sa mga natural gas na pipeline, they potentially cause slugging flow. Ibig sabihin, it will result in lower flow efficiency. Lower yung flow efficiency natin. No? Pagka lower yung efficiency natin, may nakikita akong wrong spelling kaya kinorek ko lang. So, also, yung tubig doon, yung water content, it decreases the heating value ng natural gas natin. Kaya kinakailangan natin i-dehydrate siya. Okay? So, yun yung mga
yun yung mga facts natin na kailangan i-dehydrate. So, ano-ano ba yung mga method natin to dehydrate? Meron ba kayong nabasa? Paano ba ang method para pag-dehydrate? Unang-una, yung method natin is by cooling. Ang ano ng principle ng cooling, kasi yung natural gas meron siyang ability na mag-contain ng water vapor. Lalo na pag contain water vapor once temperature is lowered at constant pressure. So, kung meron tayong mga excess na tubig sa vapor state, nagiging siyang liquid and is removed from the system. So, if the natural gas containing less water vapor at low temperature, yun ang ina-output from the cooling unit. So, the gas dehydrated by cooling is still at its water dew point. So, nasa dew point pa lang siya na nasa ano, unless na i-increase o itaas natin yung temperature o kaya ibaba yung pressure. So, yan yung sa principle natin or the reason why we use yung method of dehydration by a simple cooling lang. Ngayon, paano ginagawa ito? Pwede tayong gumamit ng mga compressor para they can be used as partially lang as dehydrator. Ang nangyayari dito because yung saturation water content ng gases bumababa at higher pressure. So, yung tubig nako-condense and naaalis siya from the gas by the compressor, discharge cooler. So, merong ibang mga gumagamit ng mga mechanical refrigeration para i-chill yung inlet na gas stream. Pero kalimitan, nag-i-inject tayo ng ethylene glycol doon sa section o gas chilling section ng planta para simultaneously ma-dehydrate yung gas at saka ma-recover yung liquid hydrocarbon kapares o katulad nung pagse-separate sa low temperature separator. So, yun ang ginagawa natin, no? So, yun yung by cooling, method ng cooling. Let's go naman sa isang form of dehydration. Ang method is by adsorption. So, pag sinabing adsorption, ano yung naiisip natin? Ano ang ibig sabihin ng adsorption at iba ba yun sa absorption? Anyone? Sige, si ano naman, si Gabriel and then si May. Teka. Ano yung una mong sinabi? Absorption o adsorption? AD. Okay. Mm.
Sige. Sige May, baka may idadagdag ka pa? Bale sir, halos same lang din po yung gusto ko pong sabihin na concept. Tapos may nabasa din po ako ng about po dyan sa adsorption ng dehydration by adsorption ay yun nga po nahaheld lang siya sa surface and mostly po ang ginagamit ay mga silica or seeds po parang yun po sir. Okay. Yung common na adsorbents, bale. Okay, sige. So, dito sa method na to, yung dehydration by adsorption, yung water from the gas na concentrated, na held siya by means of yung mga desiccant. Kasi yung desiccant na to, ginagamit natin to para dun sa surface area per unit weight and to take advantage yung mga surface forces natin. Maraming klase ng adsorbents, silica, alumina, certain silicates. Kaya maraming dehydration plants can remove practically halos lahat ng tubig from natural gas using solid desiccants. Ang desiccant na parang ginagamit natin is kung mapapansin nyo yung mga medicines, meron siyang nilalagay na para maliliit doon. Those are called desiccants para hindi mag-moisture. And ang mga solid desiccants nito, and kung gusto natin ng mas ma-higher yung efficiency. Okay. So, ito yung itsura ng ito ang itsura ng ating solid desiccant dehydration plant. So, meron tayong mga heaters, tapos meron tayong absorber 1, absorber 2, and then dito sa arrow na to, makikita nyo, meron siyang mga scrubber. Ang purpose kasi ng scrubber is para medyo parang mahiwalay natin yung tubig doon sa ating gas. So, and then yung outlet niyan, lahat ng mga ito papunta na doon sa free gas inlet and then papunta na doon sa dry gas outlet. So, ayun. Okay. So, ang advantage ng solid desiccant na dehydration, kung ang dew point niya mababa, siyempre, lalo na for mga dry gas, dapat ito ang less than 1 pound per mmcf ang pwede natin ma-produce. Tapos, mas mataas ang contact temperature niya na natotolerate ng mga adsorbents. At saka, mas mataas din yung tolerance to sudden load changes, lalo na pag startup. And kung halimbawa mag-shutdown, madali lang siya may startup. Tapos, madali din yung adaptability for the recovery ng certain liquid hydrocarbons in addition to dehydration function. Yung ating problem lang with this type of adsorption o dehydration, yung space adsorbents, they generate with use at saka kailangan ng replacement lagi. Ngayon, bukod dito sa nabanggit ko na dehydration by means of cooling, by means of adsorption, meron tayong mga tinatawag na glycol. Ang glycol is ginagamit natin
ito yung special type of chemical para ma-dehydrate natin ng mas mabilis yung ating gas from the liquid. So, ito ang pinaka-flow diagram ng glycol process. So, meron tayong mga glycol para magkaroon ng contact doon sa gas. Tapos, i-cool down mo yun, cooler. Tapos, pagtapos ng gas, i-strip natin yung gas. And yung gas, papunta doon sa scrubber and then sa vent. Samantalang yung meron pang mga natirang liquid, i-strainer natin yun. And then, meron ditong mga heat exchanger and then papunta doon sa flush separator. And then, dito na natin isa-separate yung gas din. And papunta na din yung vent gas. And ito, pwede natin ibalik doon sa ating pump. And then, it can undergo ulit. So, kung mapapansin nyo, aside from the flush separator, meron ditong mga stripper na tinatawag. So, itong stripper na to, merong outlet doon, papunta doon sa water vapor. Ayan. So, itong dinidiscuss natin sa ibang books, last portion ito kasi mayroon na siyang halong designing. Pero I think kailangan natin to kasi para maintindihan natin if we are going to compute yung mga sa flash equilibrium. So, kung tayo ay hindi ko lang sure kung naidagdag ko dito sa exercise 2 yung mga bakit natin kailangan intindihin din yung mga sa separator, yung sa glycol para natin maintindihan yung mga computation sa flash equilibrium. So far, yun yung mga pinaka-importante na equipment sa ating surface production para makaproceed tayo ng mga iba pang sa production natin. So, i-summarize natin ngayon ang ating napag-discuss. Ano yung na-discuss natin ngayon, which we can follow up dun sa ating face-to-face. Gas capacity. Ano pa? Liquid capacity. Ano pa? Separators. Different methods ng dehydration. So, and bakit tayo nagde-dehydrate? And kailan tayo gagamit ng glycol? Or bakit yung iba ginagamitan lang ng cooling o kaya adsorption na process. So, ayun. So, doon sa mga exercises natin, I think may nagawa ba nung exercises tungkol sa gas capacity? O kaya yung ito, yung mga diameter, tsaka
May mga nag-solve ba dong example? Three point one ito, di ba? Ito dito sa 3.1, ang gagamitin lang natin dito is itong U is equal to K. Ang K na ginamit is 0.29. And then, ito ang ginamit natin dito, ang residence time, ang liquid level, tapos 40 minutes yung residence time, tsaka 3.9 yung gas density, at tsaka 40 yung liquid density. So, tapos raised to the 0.5. 0.5, yun yung ating 0.5 is part na ng equation. And then, makukuha natin yung vapor rate. And then, we also can get yung vapor area. And then, makukuha natin yung diameter ng vessel, which we can round off para kung ang kinoconsider natin na liquid height required for a 4-minute residence time. Trinay nyo ba ito na isolve? Yes, hindi. Okay. Ang gawin nyo, itry nyo na isolve yung mga example, maski yung mga example lang, using yung mga equation natin sa gas capacity tsaka yung liquid capacity. And then, if ever may value tayo ng K, you can use yung dinagdag ko ngayon na mga tables para magamit nyo doon sa pagkukuha ng volume. Ito, 'di ba? Kailangan natin ng yung sa liquid settling volume and then yung retention time din. So, yung retention time makukuha natin dito sa table na 'to. Yung liquid volume makukuha natin dito sa settling volume ng iba't ibang sizes. So, yung 3.1 is just una muna dinidetermine natin yung size, yung diameter, at yung height. Once naman determine natin yung size and height, punta tayo dito sa table na to, makukuha natin yung settling volume for each separator. Kung oil gas, ito yung column, ito yung oil gas water separator. So, pag nakuha natin yon, makukuha na natin yung liquid capacity. And then, pag nakita natin yung liquid capacity, computein naman natin yung gas capacity. Assuming na meron tayong given na density, ano pa ang mga given? Specific weight ng gas at saka liquid. Tapos, alam din natin yung mga gas velocity. And then, yung flow rate, yung Q, para makompute natin ng gas capacity. So, ayun, ano? So, yun yung gamit ng K, at saka yun yung gamit ng mga retention time or liquid settling volume pala.
So yung QL is the liquid capacity in barrels per day. Take note, yung ginagamit ko dito is filled units. Hindi ako nagagamit ng metric. So, if ever na meron tayong mga units na hindi naka-filled units, i-convert nyo muna yon into filled units kung naka-metric siya bago nyo magamit yung formula na yun. And then, pag nakuha nyo na yung gas tsaka liquid capacity, pwede nyo nang kunin yung follow-up dun sa mga yon, yung mga pressure at low stage separation o kaya yung intermediate na stage. Itong mga flash vaporization at saka yung differential vaporization, magagamit natin ito pag nire-relate na natin yung actually na magagamit ito pag nire-relate yung mga IPR sa tubing at saka sa choke. And meron ding step doon na alamin mo yung flash equilibrium calculation na tinatawag. Okay. Sa na-discuss ngayon so far, may mga tanong ba? So, at least nabigyan ko kayo ng flow kung paano ginagamit yon. So, I think kung mapapansin nyo yung H doon at saka yung may pagka-trial and error siya, di ba? Doon sa ito, lalo na itong pagkuha nito. Kasi ang ginagawa dito, tinatry yung A over 80. Yung sabi ko na drawing ng A over 80. Tapos yung H saka D. And then, pag trinay niya ng trinay, may makukuha siya. Saka pa lang itatry dito dun sa vapor rate at saka yung vapor area. Ngayon kung naaayon siya dito, tapos yung length niya, makuha natin yung H over D at saka yung L over D. Saka pa lang natin i-fix yung mga dimension nung ito, 80 tsaka yung A na tinatawag. Okay, so balik ako complete natin yung mga equipment na kailangan natin para dun sa surface production natin. So from the separator, dehydration, and then note na kung gusto natin na i-optimize yung mga production, itong mga tungkol sa separator, tungkol sa dehydration, tungkol sa glycol, i-combine natin to doon sa resulta ng mga IPR, yung inflow phase relations, para makumpara natin yung mga production na dahil yung ngayon ang inaano natin yung mga capacity lang muna. Pero pag dating dun sa dulo, itong mga capacity ng bawat component, kakailanganin mo to kung gusto mong i-optimize based dun sa IPR na nakukuha mo. Then mag-a-adjust ka kung ano ang pwedeng ibaguhin mo doon, like yung presyo, yung flow rate at saka I think ulit-ulit ko na tong sinabi sa inyo yung kahalagahan ng itong mga component and then IPR
Tapos, yun na yung sa mga declining rate or even sa future. Kasi yun yung principle natin na ginagamit. Yung mga deliverability, yung reservoir, and then yung ginagamit natin yung well deliverability para ma-maximize natin yung production. So para makuha natin, ma-maximize natin, i-optimize din natin yung mga specific equipment para makuha natin yung exact na or optimum na flow rate tsaka tamang pressure lang. Ngayon, paano kung iba't iba tayo ng ititreat? Halimbawa, ang ano natin is we are treating saturated oil o unsaturated o kaya gas condensate. So, siyempre mag-iiba din yung ating flow, yung flow diagram, hindi ba? So, yung mga pinakita ko sa inyo na flow, meron siyang na-assume doon na two-phase lang siya. So, pag nagkataon na masyado siyang three-phase, medyo i-modify natin yung flow na yun para mag-conform doon sa sineseparate natin na type or kung anong klaseng reservoir drive meron tayo. Tama, di ba? Iaayon natin to because these are just general na principles and not necessarily na pwede nating gamitin sa lahat ng klase ng drive o mechanism o lahat ng flow. So, again, pwede tayong kumuha in fact, ng example. Pag kumuha ko ng example, kaya lang, pipili lang ako kung halimbawa saturated oil lang yon. Not necessarily na magagamit ko yun sa, let's say, meron akong combined gas drive o gas cap drive. Okay? May tanong ba kayo for this discussion natin? Okay, for your practice, i-try natin i-solve yung sa 3.2 na nilagay ko na exercise. Lalo na yung bandang dulo, yung padulo. Try natin kung kayang ma-solve. And then, next week, mag-quiz tayo, di ba? So, before we practice ng mga solving, we will try na mag-quiz muna and then itry nyo rin itong Lockhart, itong 3-3, table 3-3, tungkol sa flush equilibrium calculation. Bale, ito yung mga equations na ginagamit and then mayroon siyang detailed dun sa plotting paano kinukuha ito. Nakalagay naman dito, meron siyang guide. So, ang gagawin lang natin is susundan natin yung method na yun ng pagko-compute ng K. Tapos, merong mga equations dito ng average K value. Or, itong problem na to, baliktad naman, ang inaalam natin yung pound moles ng vapor tsaka yung liquid.
So, pabalik natin isosolve. Tingnan nyo kung masosolve nyo itong sa 3 flash. Ayan, ito. Or ito siguro yung last. Kaya o hindi? May tanong pa ba? May clarification or what? Yun yung ano? Ano lang, self-study lang. Hindi naman ipapasa. Para pagdating ng face-to-face, meron tayong magagawa kaagad na may na-prepare na kayo na kung sakaling magpapa-solve ako doon, meron tayong alam na paano na i-solve rather than doon pa tayo magsosolve pa lang. So, ganun ang gawin natin pagka online. Let's say magdi-discuss ako, tapos magpapakita ng example. Ang gawin nyo, mag-solve, and then pag face-to-face, mag-pick ako ng isang number o dalawang number, and then doon natin i-solve. We solve together, and then para mas mabilis yung yung mga ibang hindi makakasabay, and then ganun na naman para ma-avoid natin yung uulit-ulitin ko pa from the online, ulitin ko na naman dun sa face-to-face. So, kailangan yung participation ninyo in yung preparation ninyo is magsabay din para pag face-to-face, naka-ready na kayo. Hindi na kailangan So, ang hindi ko lang naisama dyan is yung mga, I think may nasama yata ako, flash equilibrium calculation. And bakit importante yun? I will explain bakit, saan niya yun ginagamit yung mga yun. Kasi sa ngayon, sasabihin nyo parang medyo piece by piece. Pero at the end ng course, makikita nyo yung takbo ng saan ginagamit yung mga ganong calculation and paano naman nililink up yun doon sa equations o natutunan natin about
reservoir or well deliverability, paano natin yun nililink up o nire-relate, kumbaga, para makita natin yung buong picture dun sa prod-eng. Kasi minsan, pagka ganito, iisipin natin na masyado siyang separate from the other. Pero actually, hindi. Yung itong mga kinukuha natin will have a relation doon sa ibang mga topics na natin na nakuha na, like the IPR, yun, related yung mga yan. So, kaya importante na step by step or equipment per equipment dapat na maintindihan natin. Okay? So, bakit pala kayo nasa school? For ano, anong reason nyo kanina? For ano yan? Thesis? Ah, I see, I see. Kaya pala, nandito kayo lahat kanina, halos lahat dito sa may faculty room. I see. So, nakahanap naman kayo ng advisor niyo? Oo. Oh, I see. I see. O sige. Pero hindi kayo face to face ngayon, 'di ba? O dahil lang sa topic kaya nag-ano kayo? Nakatapos na? Oo, okay. I see. Sige, so paki-remind na lang lahat, we will have a quiz. Bring graphing paper, and calculator, of course. And then, yun lang siguro. Do not bring any more yung bond paper. Meron na akong binili dito na bond paper. I will staple it. So, yun ang ibibigay ko for each and every one. Okay? Sige. If there's nothing more, and I'll see you next week. Yes. Mm-hmm. Hindi, hindi na siya kasama sa quiz kasi yung IPR lang yung coverage ng quiz, 'di ba? Yung sa 2, hindi siya kasama. Okay. Sige. Thank you. See you next week. Thank you po. Thank you po.